Diyos. Lohay na di como nuestro Diyos. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Ever rising, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah.
Ayan, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo at batiin natin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang araw? Amen. Sige po, tayo panandali ang yumukod at manalangin. Panginoon, muli salamat sa araw to, Panginoon. Salamat sa buong linggo ng pag-iingat, ng gabay mo, Panginoon, at pagpo-provide ng aming mga pangailangan. Panginoon, without you, Panginoon, we are nothing, Panginoon. Kaya, we are here, Panginoon, upang papurihan ka, pasalamatan ka sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy niyo kami samahan, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa pakikinig ng iyong mga salita na gagamitin yung aming pastor, Panginoon, si Pastor Silver, Panginoon. Patuloy niyo siyang lukuban, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At tanggalin niyo yung kataasan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon, upang lubusan naming maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita at tumanim ito at may i-apply, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo rin mga papunta pa lang dito, Panginoon. Ganon din ang mga naka-online, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain, patuloy niyo silang gabayan, Panginoon. Bigyan ng focus, Panginoon, upang lubusan din maunawaan ang iyong mga salita. Panginoon, salamat sa araw to, Panginoon. We are here, Panginoon, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, share ko lang po itong Sabi dito, alam po ng lahat ito. Sabi dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
dito makikita yung kabutihan ng Panginoon na walang makakahigit ni isa sa atin. Kaya patuloy tayo magpuri, patuloy tayo magpasalamat sa nag-iisang hari ng ating buhay. Sige po, tayo umawit sa Panginoon. Ituon natin ang ating mga puso. Let's all worship the Lord. Every tribe will see you glory. Amen. Every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see you glory. Amen. Patuloy natin awitan ng Panginoon. Every nation bow before you. Oh. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say, Ayo, 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 we say, ayo, 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 ayo. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 amen. Ayo, 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 amen. Ayo, 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 yes, Lord. Ayo, 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 amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Patuloy natin papurihan ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Tanging kabutihan lang ng Panginoon kung bakit tayo nananatiling buhay. At kabutihan lamang ng Panginoon kaya tayo naliligtas sa mundong ito.
Let's all worship the Lord with all our hearts. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karulan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kabandalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Walang salang manunugos na umako ng parusa, nararapat sa akin. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Anong habang sa tulad ko, ikaw walang iyong katwiran, At ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karulan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Nananatili kang tapat. kahit minsa'y di na mahiran Ang kabadalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa'yo. Aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagkat, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Di magkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaapang, nagkagandahang loob na sa amin nakita. Sabay-sabay natin awitin para sa Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga ikay tapat, tunay nga ikay mabuti sa aming mga buhay. Minsan pa hindi akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Di kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak.
akalain. akalain. Salamat, Panginoon. Tulad ko'y Sa kaligtasan, Panginoon, na lagi mo pinaparamdam sa amin, Panginoon. ang iyong halik. Sabay-sabay na po natin awitin para sa Panginoon. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. Ngunit buhay mo ay iyong inalay. Na ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kami iyong anak. Di kami karapat-dapat. Ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kami iyong anak. Kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kami iyong anak. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin. Hindi kami karapat-dapat, pero dahil sa iyong mayamang biyaya, Panginoon, kami ay iniligtas mo. Kaya, O Diyos, kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyong harapan upang purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, ituon mo ang aming puso't kaisipan sa iyo lamang. Panginoon, this church is not about the pastor. This church is not about the leaders, but it is all about you. Kaya, O Diyos, wala kaming ibang itataas, wala kaming ibang pararangalan, kundi ang iyong banal na pangalan lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Akaupo na po tayong lahat. Di ba may pa po? Ayun na po. Apo. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po ang lahat sa ating iglesia. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, na-miss kita kapatid? Yeah. Nakakamiss po talaga, no? Kasi sa loob ng isang linggo, yung iba pumapasok sa paaralan, nagtatrabaho, si Kuya Dodong, nagtatricycle na driver yan. Pero parang ang bilis ng isang linggo, Kuya Dodong, ano? Nagtrabaho tayo, tapos andito na naman tayo, dinala tayo ng Panginoon sa bahay pananambahan. Happy first Sunday of July po. Sa US po ay pinagdiriwang po ron yung Independence Day, yung Happy 4th of July. Ibig sabihin, sila daw po ay talagang, ito raw yung pagkakataon na nagbabanding yung bawat pamilya sa US. At pinagdiriwang nila ang Independence Day. May 4 na bagay po na nagpapasalamat ako sa Panginoon. Unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa ministry ko sa Tacloban. Ako po ay nagpunta noong Huwebes, may kinasal noong Friday, umuwi po kahapon. Kaya kadarating ko lang din po kahapon at nagpapasalamat po ako. Talagang nakita ko po kung paano pong bumangon ang Tacloban, na noong sila po ay na-Typhoon Yolanda, isang buwan after that ay pinuntahan po namin yung Tacloban. Pero ngayon, napakaganda na po ng Tacloban. Mamaya po makikita nyo. And then 50% of our things were transferred already. 50% na po, nandito na po yung gamit namin. Kaya by maybe following week, baka nandito na po kami titira talaga. At salamat po sa Panginoon sa binibigay niyang kalakasan. Of course, His sustaining grace and provision. Binibigyan po kami ng kalakasan. Sabi nga ni Pastora, nakakapagod maglipat. Sino po sa inyo ang mga naglipat na ng bahay? Pakitaas mo ang kamay, mga naglipat ng bahay. Nakakapagod po ba maglipat? Ading,
Kakapagod, no? Magpapak ka ng gamit mo, tapos pagdating mo ron, aayusin mo na naman yung gamit mo. Kaya yung gamit po namin, nandito pa sa mga kwarto-kwarto, God willing, lilipatan po namin yung itaas para maging parsonage. And then, ikaapat, Gilas falls to New Zealand, but Alex Ayala won in tennis. Yun daw po yung, malungkot tayo kasi 4 points, natalo po yung Gilas Pilipinas sa New Zealand. Pero ang maganda, nanalo si Alex Ayala sa tennis. Kahit pa paano nakabawi daw po yung Pilipinas. In fact, parang kahapon yata, nanalo na naman si Ayala, no? Sa parang, hindi ko alam, parang isa sa pinakamagaling yung tinalo niya kahapon. Kaya lubos po kaming nagpapasalamat. 4 na bagay na ito, paki-next. Ito po yung kasal doon sa Tacloban. Si Pastor Paeng o Pastor Jun Rafael ang nag-mentor sa akin noong kabataan ko doon sa San Juan. Magkakasama kami niyan. Sila Pastor Bibian, sila Pastor Lito. Magkakasama po kami dyan doon sa San Juan. At si Pastor Jun Rafael ang talagang nag-mentor po sa akin. Next. Ito po yung kinasal. Si Troy at si AJ, mga taga-Tacloban. Ito po yung venue. 70 lamang po yung tao. Mga loved ones lang ng both parties. Yung kinasal na babae at saka lalaki at mga closest friends. Kaya 70 lamang po yung mga tao during that time. Check. Yan. Para mas maganda to. Next slide. Babangon tayo sa tulong ni Lord. Yung Tacloban po, nung makita ko po noon, talagang sirang-sira po yung Tacloban. In fact, 2 weeks after ng Typhoon Yolanda, sila Pastor Ninong Albert Pataksil, ay pinuntahan po nila yan. Nakakalat pa yung mga patay doon sa Tacloban during that time. Mga sasakyan, kung saan-saan lang nakapatong noon. Pero ngayon po, pagbalik ko, napakaganda na po ng Tacloban. Ngayon po ay parang isang tourist spot na rin ito. Pinupuntahan ng mga turista. Kaya kung paano pong bumangon yung Tacloban, yung simbahan po natin, babangon din po. Sabay-sabay na natin basahin. Ready, go! Yan, babangon po tayo. Sa tulong ng Panginoon, ang iglesia natin, babangon. Katulad ng Tacloban na sirang-sira, kala mo wala nang pag-asa. Ganon din po yung ating iglesia, babangon tayo sa tulong ni Lord. Next. Ang team po natin sa July ay preparing the next generation leaders. Ang buwan po ng July ay Youth Month. Kaya pag-uusapan po natin is about preparing the next generation leaders. Si Pastora Ho po ang mag-speak the next Sunday. And then third Sunday, imbitahin nyo po ang lahat ng mga kabataan na kilala nyo, mga kaklase nyo. Kasi si Pastor JR kaya din pong magiging speaker natin. Yung former National Youth Coordinator po natin. Kaya mag-invite po kayo ng mga kaklase ninyo, ng mga kaibigan ninyo, at i-honor po natin lahat ng mga kabataan dito sa third Sunday. And then fourth Sunday, ako po ang mag-speak. Ang team po natin sa August ay Revival Fire. So magkakaroon po tayo ng Revival Month ng buong buwan ng Agosto. And then team for September, Building a Godly Home. Sino po rito ang mga magulang na? Pakitaas po ang kamay. Mga magulang. Yung mga may pamilya na, may anak na. Sino po ang mga manggugulang dito? Yung mga manggugulang. Wala namang manggugulang dito. So, yan po yung ating pag-uusapan. At ngayon po, ang pag-uusapan natin is about pass it on. Sabay-sabay nga natin sabihin, pass it on. At ang ating pong emphasis is about strengthening the church for the next gen or for the next generation. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Psalm 78, 1-8 at 2 Timothy 2:2. Hinihiling ko po lahat ng 59 years old, pababa. Tumayo po. 59 years old, pababa. Tumayo po. Yan. At hinihiling ko po na babasahin po natin yung Psalm 78, 1-8. Alben, please. Sa text muna tayo. Sa text muna. Yan. Yan. Hinihiling ko po na basahin ng mga 59 years old pababa ang Psalm 78, 1-8. Ready, go!
Open your ears to what? For I will speak to you in a parable. I will teach you hidden lessons from our past. Stories we have heard and known. Stories our ancestors handed down to us. We will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power, His mighty wonder. Next. For He issued these laws to Jacob. He gave His instructions to Israel. He commanded our ancestors to teach them to their children, so the next generation might know them, even the children not yet born, and they in turn will teach their own children. So each generation should set its hope anew on God, not forgetting His glorious miracles and obeying His commands. Then they will not be like their ancestors, stubborn, rebellious, and unfaithful, refusing to give them. Makakaupo na po ang lahat. Hinihingin ko naman po yung mga 60 years old and above na tumayo po. Makikita na natin dito yung mga senior citizen. 60 years old and above. Tumayo po ang lahat ng 60 years old and above. And I want you to read 2 Timothy chapter 2, verse 2. Meron tayong 4. Okay. Ready? Go. Amen. Makakaupo na po. Wow. Nakita po natin, ano? Mas marami talaga mga 59 and below. At meron tayong 4 dito na 60 years old and above. Palakpakan nga natin yung mga 60 years old and above na ito. By the way, andito po yung mga kapatid ko. Sila ng Tess, sila ng Telma, si Pastora Weng. Andito po sila ngayon sa atin. At binisita po nila tayo. Si Manang Telma, tsaka si Ate Tess, sila po yung mga supporter ko yan noong nag-aaral pa ako ng high school, college. Talagang sinuportahan po ako niyan. Si Pastora Weng, of course, andito rin po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na andito po yung aking mga kapatid. Kung pwede lang bitbitin lahat ng kapatid ko rito, bibitbitin ko. Pero andito rin po sila, Pastora Sara, at ang kanyang husband, andito rin po. Welcome po natin. At welcome po ang bawat isa na narito ngayon. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, welcome ka kapatid. Yan. Welcome po tayong lahat. Ang ating pong title ay Pass It On at ang ating pong emphasis ay Strengthening the Church for the Next Gen. Next slide. Strengthening, sa Cambridge Dictionary, present participle of strengthen, to make something stronger or more effective. So, yung mga nagbabasketball, nagpapalakas po sila, hindi ba? Yung mga Gilas Pilipinas natin, yung tennis player, si Iyala, kinakailangan nila magpalakas. Next. Church, we talk about the community of believers, and it does not mean a building. From the Greek word ecclesia, meaning assembly or called out ones. Kaya pag sinabi nating church, hindi ito yung physical na building. But this is a body of believers. Ito yung mga mananampalataya na niligtas ng Panginoon. Kaya kahit saan man tayo magpunta, may mga nakapunta po rito sa Kalasitan sa Agay. Sino po yung mga nag-short term doon? Ay ito, maraming nakasama rito. Hindi ba may simbahan po sila roon? Yung simbahan nila nakatabingi. Nakatabingi po yung kanilang simbahan. Parang pag mag-worship na, parang nakaganon ka. Kaya ngayon po ay nire-renovate po yung simbahan doon. Pero church ito. Kahit na nakatabi ito, kahit na walang kuryente, kahit na wala silang mga instruments, church pa rin ito. Dahil yung mga body of believers na nandoon, yung mga agay na mga nagpupuri sa ating Panginoon. Meron po ako napuntahan, isang simbahan sa Mindanao, walang kuryente, walang musical instruments, pero masaya sila nagpupuri sa Panginoon. Pag pare-recitein mo yung mga bata sa kanilang mga memory verses, nakaka-recite sila. That's why this is a church. Kahit na naka-aircon man yan, hindi man naka-aircon man yan, wala bang mga musical instruments, it is a church. Next. Tingnan naman po natin yung generation. Meron po tayong tinatawag na Generation Beta. Ito po yung mga pinanganak noong 2026 to 2040. May mga baby po ba na pinanganak ngayon ng 2026? Meron po ba rito mga baby na pinanganak ng 2026? Wala.
So ito po yung generation beta natin. Yung generation alpha naman, ito po yung pinanganak noong 2011 to 2025. Meron bang mga generation alpha rito? Pakitaas nga ang kamay. Ay, meron dito, mga generation alpha ito. Yan. So meron naman tayong tinatawag na mga Gen Z. Yung mga pinanganak noong 1997 o 1997 to 2010. Pakitaas po yung mga Gen Z. Pinanganak noong 1997 to 2010. Maraming mga Gen Z dito. Ang daming Gen Z. Yan, mga Gen Z yan. Ito naman po yung mga millennials, yung mga pinanganak noong 1981 to 1996. Meron po bang mga Gen Y dito? Ay, may Gen Y. Sila Carmen. Mga Gen Y. Josephine. Si Ading. No? Marami mga Gen Y dito. Ito, punta tayo sa Gen X. Ito, Gen X ako 1976 ako. Ito naman yung mga pinanganak noong 1965 to 1980. Meron po ba akong mga ka-Gen X dito? Si Ate Emmy, Gen X. Si Pastora, yan. Aba, tumataas si Kuya Badong. Gen X ka ba? O X-Man? Baka X-Man to. Mga baby boomers, noong pinanganak noong 1946 to 1964. Meron po bang baby boomers dito? Pakitaas mo kamay. Ay, sinang Tess. Sino pa? Yun. Meron pa doon sa likod ng mga baby. Yung silent generation, sila naman po yung pinanganak noong 1928 to 1945. Meron po bang silent generation? Wala, silent na. Prinomote na ni Lord. Kaya silent na. Kaya ito pong grupo natin, it's a mixture of different generations. Kaya merong generation alpha, may generation beta, may Gen X, may Gen Y. Nakakatuwa pong isipin niya na sa loob ng simbahan, sama-sama, iba-iba ang mga generation. Next slide. Ito na tayo sa next. How do we strengthen the church for the next generation? Next. Number 1, by passing the baton of faith to the children. Children would then teach their children as well. Ang author po ng Psalm ay si Asaph. Sa Psalm 78, a Levite and one of King David's chief musicians. Tumutugtog po kay David. And retelling the story of the Jewish nation. Si Asaph po, he was actually retelling the faithfulness of God and the unfaithfulness of the people. Kasi talagang yung mga Israelites, matitigas sa mga ulo niyan. Pero pinapakita po rito kung gaano katapat ang Panginoon dito po sa Psalm 78. And the goal is that the next generation will follow God's commands. Now, Psalm 78 verse 7. Pwede ba? Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Not forgetting His glorious miracles and obeying His command. Upang ang susunod o mga henerasyon ay talagang magtitiwala sa ating Panginoon at hindi kakakalimutan yung mga himbalang ginawa ng Diyos sa mga nakalipas. At sa gayon, ang mga susunod na henerasyon na ito ay susunod sa command ng ating Panginoon. Next. Psalm 78:4. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Look at that word, next generation. Psalm 78:6. So that the next generation might know them, even the children not yet born. Kahit yung mga bata pa na hindi pa pinapanganak. And they in turn will teach their own children. The word generation was repeated again and again because Asaph wanted to pass it on God's commands to the next generation. Inulit-ulit niya yung salitang next generation. Sabihin nga natin, next generation. Sapagkat nais niya na yung susunod na henerasyon ay susunod sa utos ng ating Panginoon. Next. The challenging task. The older can have the needed influence to the young people today. Pwede po bang tignan nyo yung mga katabi ninyo? Kapag mas nakakatanda sa inyo ang katabi nyo, mag-bless kayo sa kanya. Sige. Mag-bless kayo. Napaghahalata tuloy yung katabi mo, no? Na talagang mas may edad sa'yo. Pero alam nyo, gustong-gusto ko yung culture nyo rito, Yung mga bata nagbe-bless dun sa mga pumapasok dito. Napakagandang kultura yan. Ate Ophel, ipagpatuloy yan ng mga kabataan natin dito na kapag may papasok dito, mag-bless tayo kasi yan na yung nawawala na kultura natin Pilipino.
Yung mga bata ay nagbe-bless na lang sa ninong at ninang pag Pasko, di ba? Pero dapat talagang i-keep natin yung ating kultura na yan. Now, observe the word ancestors. Psalm 78:3. Stories our ancestors handed down to us. Yung mga istorya na kung saan ay ibinigay sa kanila ng kanilang mga ninuno. Psalm 78:5. He commanded our ancestors to teach them to their children. Sinasabi po na dapat ituro nila ito sa kanilang anak at sa mga susunod na henerasyon. And that is why, kinakailangan po nila itong ipasa sa mga susunod na generation. Now, look at Psalm 78 verse 8. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. Then they will not be like their ancestors, stubborn, rebellious, and unfaithful, refusing to give their hearts to God. You see, yung kanilang mga ninuno daw po noon, matitigas ang ulo. Sino po matitigas ang ulo dito? Pakitaas ang kamay. Ay, may nagtaas doon. Rebellious, mga rebelde, mga nagre-rebelde, mga unfaithful, at hindi nila talagang binibigay yung kanilang buong puso sa ating Panginoon. Nakakalungkot po ito. Nakakalungkot po ito. And I remember, nung ako po nandoon sa Bible College, talagang pasaway po ako. Hindi ko po ito pinagmamalaki, pero ito po ay learning experience sa akin. From first year to third year po, pasaway po kami. Lumalabas po kami ng walang paalam. Ewan ko kung ganyan din si Pastora Sara noon. Pero yung lahat po ng mga basurahan doon, nahukay namin. Linggo-linggo yan, naguhukay kami ng basurahan. Yun po yung disiplina namin. Yung iba, pinapahugas ng pinggan. Kapag ikaw ay nadisiplinahan, hugasan mo yung pinggan ng lahat ng kumain na estudyante. O kaya, magtatabas ka, magsisibak ka. Pero talagang matigas po ang ulo ko noon, first, third year. Pero nung fourth year po, tumino po ako. At doon po talagang nag-commit ako na sinabi ko sa Panginoon na tinawag niya po ako. At noong sumunod po ako sa Panginoon, alam niyo po yung blessing, nakita ko po si Pastora Hope. Tingnan niyo po Yung po yung blessing pala ng sumusunod sa Panginoon. Pumasok si Pastora Hope doon, nakita niya ako. At nakita ko rin siya. Kaya, talagang may blessing po ang sumusunod kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, may blessing ang sumusunod kay Lord. Yan. Next slide. Bishop F. wrote in Evangelicals Today, we need to be intentional in giving time to our children as we compete with so many influence in their lives like the television, internet, and their peer groups. We should not lose by default the influence we have on our children. Totoo po ito. Kung hindi po natin, pag sinabi natin intentional, sinasadya. Kung hindi natin sinasadya na magkaroon ng oras sa ating mga anak, sabi niya, i-influencean daw tayo ng TV, i-influencean daw tayo ng social media, i-influencean daw tayo ng mga masasamang mga barkada. Kaya nga po sa mga magulang na narito ngayon, napakahalaga na magkaroon tayo ng quality time sa ating pong mga anak. Napakahalaga po yan. Sapagkat kung hindi po, ang mag-i-influensya sa kanila, TV, social media, and even yung mga masasamang barkada. Kaya nga po, napaka-inam po na bilang mga magulang. Maalala ko po noon, sinasabi ng mga bata, paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Narinig niyo ba yan? Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Ngayon, hindi na. Paglaki ko, gagayahin, marami nang nakikita sa television, gagayahin ko yan si Vice Ganda. Gagayahin ko, ang dami ng mga ginagaya, di ba? Pero noon talagang modelo yung mga magulang. Kaya sinasabi nila, paglaki ko, gagayahin ko ang aking tatay. Gagayahin ko ang nanay ko. Next. This is the sad truth. The Israelites had a spiritual amnesia. Sabihin nga natin. Ulitin po natin. Ulitin po natin. Sino pong mga makakalimutin na rito? Yung bang hanap ng kanyang eyeglasses, nandun lang pala sa ulo niya. Naghahanap ng susi, nakasukbit lang pala dito. Kaya maalala ko yung isang pastor, hindi ko na sasabihin yung pangalan, nagbisita, inangkas niya yung kanyang misis. Nakaangkas. Pag-uwi, wala na yung misis niya. Nakalimutan niya. Nakasama niyo yung kanyang misis. You see, even sa kanilang panahon, mayroong spiritual amnesia. Why? Psalm 78:42-43. Sabay-sabay nga po natin basahin. Ready, go. And how He rescued them from their enemies,
They did not remember His miraculous signs in Egypt, His wonders. Nakalimutan po ng mga Israelites yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos at kung paanong iniligtas sila sa kanilang kaaway. Nakalimutan ng mga Israelites yung mga mahiwalang ginawa sa kanila ng Panginoon. You remember noong muulan ng mana doon sa wilderness? Yung pillar of clouds, yung pillar of fire sa gabi na ginawang himala sa kanilang Panginoon. Nakalimutan po nila yung mga panahon na nandoon sila sa wilderness. Nakakalimutan po nila yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makakalimot. Hindi po dapat natin kalilimutan ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa nakalipas. Next. Judges 2:10. There arose another generation after them who did not know the Lord. You remember the story of Joshua? Sa story po ni Joshua, nung namatay si Joshua, at namatay na yung mga pamilya during that time, nakalimutan na po nila ang Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran. Now, it is not just the responsibility of parents, church, to pass the baton of faith. Hindi lamang natin responsibilidad na ipasa yung pananampalataya sa next gen, but to guard the church against spiritual abandonment. Si George Barna po, kilala po siya sa statistics. Napaka-accurate ng kanyang statistics. Bakit daw po umaalis ang mga young people sa loob ng simbahan? Alam niyo ba kung anong dahilan? Ang sabi ni George Barna, the church is now becoming, hindi po sila nagiging friendly. Kapag may mga pumapasok daw po na mga bisita, ay hindi na nagiging friendly yung church. Kaya umaalis na rin yung mga miyembro and even yung mga kabataan. Ikalawa, very shallow yung kanilang spirituality. At ngayon po, pag-re-recitein mo mga bata na mag-memorize ng verse, hindi na sila makapag-recite. Samantalang noon po, yung mga bata, pag-recitein mo yan, Psalm 23, alam na alam po nila yan. Ngayon, pag-recitein mo ang bata, mag-AI po yan. Di ba? Mag-google sila. Ikatlo, kung bakit daw po umaalis ang mga kabataan sa loob ng simbahan, the church is becoming judgmental. Pag may pumapasok po sa loob ng simbahan, tayo-tayo ang buhok, may tato, kung ano ang kanilang itsura, tinitignan mula ulo hanggang paa. Kaya hindi na bumabalik yung bisita. Kaya hindi na po bumabalik. And that's why, ang ating pong simbahan, dapat tayo po ay maging mapagmahal. Dapat po ay tayo po ay magkikare dun sa mga taong pumapasok sa loob ng iglesia. Amen? Kahit na ano pa man ang itsura niyan, maging sino ka man, dapat tinatanggap po natin sa loob ng sa ating simbahan. Next. Ito po yung aming pamilya. Maliit lang po yung pamilya namin. 10 lang po kami magkakapatid. At kung di po ako nagkakamali ng Weng, sila tatay ay 10 magkakapatid. Tama ba ako? 10 silang magkakapatid. At dito sa side nila nanay, kung di ako nagkakamali, 10 rin silang magkakapatid. Sila nanay. At kami rin po, 10 rin po kami magkakapatid. Pero mabuti na lang, 2 lang po yung anak namin. Hindi kaya ni Pastora mag-10. Ang tatay po namin ay Ilocano. Si tatay po ay Ilocano, taga Pangasinan. Sino po mga Ilocano po rito? May Ilocano rito. Yan, maraming mga Ilocano dito. Si nanay naman po ay Bicolana, taga Catanduanes. Kaya nung nag-birthday ako, nag-request ako kay Pastor Lito na magpaluto ng Bicol Express. Dahil may dugo pala akong taga Bicol. Kaya paborito ko yung mga menu ng mga Ilocano at saka ng mga Bicolano. At yung tatay po namin at nanay namin ay first generation Christian. Next. At ako naman po ay second generation Christian na nakakilala sa Panginoon. Si Ian tsaka si F naman ay third generation Christian. Tumayo nga kayo, F tsaka Ian. Tayo nga kayo, yung nandun sa likod. F and Ian, please stand. Yan. Palakpakan nga natin si Ian tsaka si F. Noong umalis po kami dito sa West Ab, nag-district superintendent, I guess 11 years old lang si Ian. 11 or 12 eh. 11 lang si Ian. Si F ay parang 4 years old. At ngayon po ay pinababalik kami ng Panginoon dito sa West Avenue. And I praise the Lord for that sapagkat naniniwala po ako na hindi nagkakamali ang Diyos sa paglalagay sa atin kung saan po tayo naroon. Next.
by passing the baton of leadership to the disciples. Disciples who will make disciples. Now, ang simbahan po natin, hindi lamang po tayo maghihintay ng mga bisita para mawin natin. Hindi din tayo maghihintay lang ng mga biological growth, yung anak mo. Paano kung hindi pa naglingkod diyang anak mo sa Panginoon, di ba? Paano ang growth ng ating simbahan? Kinakailangan po tayo ay mag-disciple, nang pwedeng mag-disciple din ng ibang tao. So that hindi lamang po tayo addition, kundi magkakaroon tayo ng multiplication sa loob ng ating simbahan. And I pray na ang ating pong simbahan ay talagang lalago sa tulong ng ating pong Panginoon. Next slide. Ito po, kung titignan po natin itong picture, si Paul, dinisciple niya si Timothy. Si Timothy, dinisciple niya yung faithful men, and then faithful men to others. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin, na hindi lamang tayo magbiwin ng mga visitor sa ating simbahan, hindi lang biological growth na anak natin ay ating share ng gospel, but people na ating madi-disciple, we will also disciple other people. Next. Kinakailangan po natin ng mga leaders with godly wisdom. I want us to read Titus 1:9. Ready, go. Ito pong sinasabi ni Pablo kay Titus upang sa gayon ay magkaroon ng strong belief yung mga tao na kanila pong dinidisciple. There must be an intensive learnings about the Bible to grow deeper. Dapat po talagang lumalim po tayo sa salita po ng Panginoon. Next. Heart leaders with godly character. 1 Timothy 4:7 and 8. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Then, may quotation po na nakalagay po rito. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. Authoritative leaders, even successful leaders, but if you don't have leaders, the church isn't big. There is something wrong. Kahit na ang leader po natin ay powerful, kahit na authoritative man yan, kahit successful man yan, kung wala siyang godly character, there is something wrong. Kaya nga maalala ko yung storya ng Chinese couple na nananalangin sila na magkaroon ng anak. Nananalangin sila magkaroon ng anak. At nung lumabas yung anak, nagulat yung tatay, yung Chinese na husband, sapagkat nung makita niya po yung anak, ang itim ng anak niya. Hindi ba ang Chinese mo puti? Anak ko ba to? Sabi niya gano'n. Anak ko ba to? Hindi lamang yon. Yung anak nila, ang laki ng mata. Wow! Di ba yung mga Chinese, maliliit lang po ang mga mata. Hindi lamang po yan. Yung buhok po ay kulot. Hindi ba yung Chinese ay unat ang buhok? Kaya yung husband, nagtataka na siya, sabi niya, anak ko kaya ito? Pero dahil mabait itong husband na ito, pinangalan niya yung bata na something wrong. Sabi nga natin, something wrong. There is something wrong, mga kapatid. There is something wrong kapag ka ang mga leaders natin may powerful, authoritative, and even successful, pero walang godly character. Sabi mo sa katabi mo, something wrong. Next. The story of William Carey. Sabi niya, nung bago siya mamatay, I desire that Christ alone be magnified. Sabi niya sa kanyang kaibigan, wag niyo nang pag-usapan ng pangalan ko. Pag-usapan niyo na lang yung tagapagligtas ko. Next. Heads, servant leaders, who equip others. Mark 10:43-44. But among you it will be different. Whoever wants to be leaders among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. Remember, you are a servant and not a master. Sabi mga kasaktabi yan, you are a servant and not a master. Kapag tayo po ay binago ng Panginoon, even if kahit ba ikaw ay leader sa church, we are servants. Tayo po ay maglilingkod. Sabi po ng Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Kaya yung mga leaders po na narito ngayon, LBA man kayo, tumutugtog man kayo sa harapan, dapat meron tayong servant leader's heart. Next.
We prepare the church not for us, but to the next gen. Ako po, 49 na po ako. Mag-50 na po ako sa September. At hindi ko alam kung hanggang ilan yung buhay ko. Marahil, 10, 20, 30 years na lang. Pero kapag hindi tayo mag-i-invest sa mga bata, yung mga youth, saka yung mga bata po natin, wala pong mangyayari sa ating simbahan. Next. Ito po yung picture ko nung bata po ako, yung nasa kanan. Nakita nyo? Ito po. Ito po yung pamangkin ko. Meron po akong pamangkin na kaedad ko, kaklase ko. Nung nagbubuntis yung nanay ko, nagbubuntis din yung ate ko. Kaya kaklase ko po yung aking pamangkin. Pero alam nyo, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil lumaki po ako sa Sunday school. May Sunday school room noon. Hindi ako nagkakamali, sinang Telma, naging teacher ko pa eh. Mga nagtuturo yan sila doon sa San Juan doon, sila Ate Weng. Napakahalaga po ng Sunday school room. Alam nyo ho, wala po tayong Sunday school room dito. Tingnan po natin ito. Ito po ang gagawin natin, tentatively, kung may mga bata po tayo, mga anak, mga maliliit na bata, ito po yung gagawin po nating Sunday school room. Kung nag-invest po tayo sa church, magkanong ginastos natin dito, kung magkanong ginastos natin sa CR, mas lalong mahigit po na napakahalaga ng Sunday school room sa mga bata. Mga kapatid, hindi po natin alam kung yung mga tuturuan natin mga bata dito sa church, yung mga maliliit na mga bata natin, hindi natin alam. Baka 10 years, 20 years from now, sila ang tatayo dito sa harapan. Maaring sila'y magpapastor, maaring sila'y magiging missionary, maaring magiging mayor pa sila ng Quezon City. We do not know. Pero napakahalaga po ng Sunday school room. Kaya po sinasabi ko po ito sa inyo, wala po tayong Sunday school room. Kailangan po natin i-prioritize ang Sunday school room sapagkat nais nating ipasa sa susunod na generation at sa mga susunod pang generation. Because the Bible says, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ako po ay bunga ng Sunday school. Ngayon po ay nasa NHQ, nagpapastor. Hindi po natin alam kung yung mga tuturuan po natin mga anak ninyo dito sa loob ng simbahan ay maaaring maging leader din po ng ating simbahan. Pwede ba tumayo tayong lahat? Manalangin po tayo, Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa paalala sa amin to pass it on the legacy of faith to the next generation, to the next generation leaders. Kaya o Diyos, sayaan mo na kami ay patuloy na mag-i-invest sa mga kabataan na narito ngayon. Mag-i-invest po kami sa mga bata, Panginoon, yung mga maliliit na bata. At hayaan mo, dakilang Diyos, na pag-alabin mo ang aming puso, Panginoon, para mag-invest sa mga susunod na generations. Lord, ayaw po namin mangyari yung nangyari sa mga Israelites na may pagkakataon na yung sumunod na henerasyon hindi nila kilala ang Diyos. Subalit, Panginoon, kami ay naninikluhod sa inyo. Samahan mo kami, sama-sama kami, ang iglesia na ito, ang mga leaders, Panginoon, mag-i-invest po kami sa mga susunod na generation. Dahil ang katotohanan, may katapusan ng buhay, Panginoon. Yung mga leaders na tumatayo rito, maaring hindi na sila tatayo 10, 20 years from now. Pero Lord, kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil meron pong iglesia dito, Panginoon, na nagpapatuloy na naglilingkod sa mga tao. Ano man ang sitwasyon, ano man, Panginoon, ang kanilang mga katayuan sa buhay. Turuan mo kami magmahal. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na embrace ang mga tao, ano man ang kanilang mga past nila sa buhay. Kaya, Diyos, samahan mo kami, samahan mo ang iglesia na ito. You are the head of the church. At wala po kaming kakayanan, kundi kami ay humingi lamang ng tulong sa inyo ng iyong biyaya. Panginoon, nakakapagod kung minsan, pero ikaw ang aming kalakasan, ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, ikaw ang aming lalapitan sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen, amen. Umupo muna po tayo. In the next few Sundays po, magkakaroon po tayo ng mga, kung may mga gift po kayo na magturo sa mga bata, bulungan nyo lamang po ako.
Kasi hindi pa po tayo medyo nakasettle dito. Pero kung may mga gift po kayo na magturo ng mga maliliit na bata, sisimulan po natin yan sa mga following Sundays po natin. At para sa gayon, may pool ng mga magtuturo ng ating Sunday School para hindi lamang po yung iisang tao ang nandoon. Meron pong umiikot na mga magtuturo sa ating Sunday School. Kaya, kung may gift po kayo, bulungan nyo lamang po ako at talagang namin kayong pagkakataon na magturo sa ating mga bata. Hindi ko po alam kung may mga announcement po tayo. Yung ating pong presider, bago po yung ating communion service. Announcement yan, tsaka opening. Maraming salamat po sa ibinahagi ni Pastor Silver. So, sa araw na to may announcement pang po. Next presider po this next Sunday, si Sister Leslie Bonda. And happy birthday po sa celebrant po sa July 10, si Miss Stephanie Angeline Juram. Then every Wednesday po inaanyayahan ko po ang bawat isa na umattend po ng ating prayer meeting. So, lahat po tayo invited po para sa ating prayer meeting. So, bago po ako meron lang po akong gustong ibahagi. 2 Corinthians 9 verse 7. Ang sabi po dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, inahanyayaan ko po ang bawat isa na i-marcha po natin ang ating mga offerings. Pwede po bang tumayo ang bawat isa para sa ating panalangin? Lord, maraming salamat, Lord God, sa bawat isa, sa bawat miyembro na nagbigay at nagbahagi ng iyong blessing, Lord God. Nawa, Lord, na kayo po ang magbalik ng liglig at na blessing sa kanila, Lord God. Kung ano man, Lord, yung mga desire ng kanilang puso, nawa, Lord God, na kayo po ang tumulong at maggabay sa kanila. I-bless niyo po ang aming mga offerings, Lord God. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibinabalik ko po kay Pastor Silver para po sa ating communion. Kasama rin po sa ating announcement, may LBA meeting po. Makakaupo tayong lahat. May LBA meeting po right after ng service. Pero may huddle time pa tayo mamaya. May mga questions tayong mga sasagutin. At yung last Sunday, hindi ko po alam kung ginagawa nyo ito nung last Sunday. Yung pot bless. Magpa-pot bless po tayo. Nagpa-pot bless ba kayo rito? Ay, na-schedule. Yung magdadala tayo ng kanya-kanya nating baon. Potluck. Pot bless natin. Pot bless. At magdala po kayo ng special din yung mga niluluto. Kuya Badong, yung special mong niluluto, dalin mo rito. At matikman natin. Papaitan. Yan, maganda yan. So may papaitan na tayo sa last Sunday. And then again, third Sunday ay si Pastor J.R. Kayading ang mag-speak sa atin. Kaya yung mga youth dito, dalhin nyo yung mga klase ninyo, dalhin nyo yung mga kaibigan ninyo, at i-honor natin yung lahat ng mga kabataan. Sa third Sunday, si Pastor J.R. Kayading po ang mag-speak. Ngayon po ay dadako tayo sa ating communion service. Ang hapag ng Panginoon ay isang time-team na pag-aalala sa pagkamatay ng Panginoong Sokristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At binabalikan din natin
na nung siya ay nag-ascend doon sa heaven, hinihintay din natin ang kanyang muling pagbabalik. At habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik, ang nais ng Panginoon ay tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Inihiling ko po ang magbibigay ng ating mga elemento. Ate Open, please come. And then, si Eric, please. Eric. Dalawa lang yata ito eh. Si Alben. Hawak ng... Tumayo po tayong lahat. Pumila lamang po tayo at habang nakapila, kumuha po tayo ng mga elements dito po sa harapan. Ang ating pong communion na ito is a time to remember. Aalalahanin po natin kung paanong namatay ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo sa ating mga kasalanan. It is a time to reflect. Magre-reflect po tayo sa kabutihan ng Diyos na tayo ay dating makasalanan, nasa putikan, pero niligtas tayo ng Panginoon. It can be also a time to resolve. Baka meron tayong dapat i-resolve sa Diyos at sa ating kapwa. Gawin po natin yan. Kumuha po tayo ng elemento. Pwede rin pong pumila yung nandito sa right side na ito. 2 pila na lamang po. Pila po rito at kumuha na po ng mga elements. Sige po, kuha na po. We will do this every first Sunday of the month. Magkakaroon po tayo ng communion service. Pagkatapos po ng linya na ito ay ito pong linya natin dito. Hindi po ba kayo masaya na tayo ay niligtas ng Panginoon? Tayo po ay niligtas ng Panginoon kahit na sa ating mga nakaraan. At hindi niya po tinitignan yung ating nakaraan. Tayo po ay andun yung kanyang mayamang biyaya na hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Iniligtas niya po tayo. Next po, ito pong linya na ito, please. Hindi po nito pinapatawad ang ating mga kasalanan. Pero sinasalamin po nito kung paano pong ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo na dapat tayo ang nakapako doon sa krus. Pero ito inako niya once and for all. Inako ito ng Panginoong Kristo.
Hawakan po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng pagkakaisa. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Inaalala po namin kung paano kang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan, na kami dapat ang nakapako sa krus. Pero ito inako mo, Panginoon, once and for all. Kaya, O Diyos, pagpalain mo po ang mga elementong ito, ang tinapay na nagsisimbolo na kami ay pinag-iisa at hindi pinaghihiwa-hiwalay. Salamat din, Panginoon, sa cup na ito na nagsisimbolo ng iyong dugo na umagos, Panginoon, dun sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang aming mga kasalanan. Thank you, Lord. You ascended to heaven. At ngayon, hinihintay po namin ang iyong muling pagbabalik. Hayaan mo, Diyos, na habang hinihintay namin ang iyong muling pagbabalik, naway lumakad po kami ng may kabanalan, lumakad po kami ng matuwid, lumakad kami na nagtitiwala sa iyo lamang. O Diyos, patuloy namin pinagkakatiwala ang aming buhay sa inyo. Pagpalain mo nga po ito at maging silbing pagpapala sa ibang mga tao. Panginoon, itinataas ka po namin, Panginoon, sa araw na ito. Tunay na ikaw ay mabuti. Tunay na ikaw ay tapat. Tunay na hindi ka nagkukulang at hindi ka nagbabago sa amin. Salamat po. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak na si Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Amen. God bless everyone. Tayo po ay magkakaroon ng huddle time. May mga ilang tanong po tayong sasagutin. Umupo lamang po tayo. Siguro yung isang linya na siguro na upuan, yung dalawang magkasunod na upuan, pwede pong magsama. May mga ilang tanong po tayong sasagutin ngayon. Pwede bang i-type to? Sige po, mag-gather po tayo yung mga una at saka yung pangalawang upuan, magsama. And then yung mga magkasunod na upuan, magsama din po. Nandito po sa screen ang tanong. Sige po, urong ng konti rito para medyo maluwag-luwag. Yan. Ang maglilid po sa inyo dyan, sa grupo ninyo, yung pinaka-cute. Yung pinaka-cute po ang maglilid sa inyo, ha? So, pumili na kayo ng pinaka-cute. Andito po sa screen, yung tatlong katanungan. Yan po. Number 1,
Ano ang gagawin ng iglesia upang mapanatili ang mga kabataan at hindi sila aalis ng simbahan? Pangalawa, paano palalakasin ang ministry sa mga bata o kabataan upang sila ay patuloy na lumagok sa Panginoon? Ikatlo, ano ang gagawin ng mga magulang upang maipasa ang legacy ng pananampalataya sa susunod na henerasyon? Sige po, pakilid po ng pinaka-cute sa inyo. Hindi ko alam kung sino pinaka-cute dito. Sinong pinaka-cute dito? Sino pong pinaka-cute dito? Walang gusto tumanggap sa akin. Sino pinaka-cute? Mamaya po lilibot po ako para alamin yung makasagot po ninyo.